Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito na may eksenang asentado sa mga kamera, mga pangyayaring nakunan at pwedeng kuhanan ng aral. Ito ang Sapul. Ako si Raya Kapulong. Ngayong linggo sa Sapul, tindahan ng lechon manok hinoldap sa Cavite. At habulan ng mga dayuhan sa Pasay City sa pool ng kamera. Kapamilya, hinoldap ang isang tindahan ng lechon manok sa Imos, Cavite. Ang salarin, dati palang empleyado ng tindahan. Lumabas sa investigasyon na naghihiganti sa kumpanya ang motibo ng suspect. Ang pang-hold-up sa pool sa CCTV. Mag-aalas 10 ng gabi noong Martes, hinold up ng lalaking ito isang tindahan ng lechon manok sa Barangay Habay 1. Di na nakapalagang empleyado ng establishmento nang dalhin siya sa banyo ng tindahan. Pagkatapos, nilimas na ng sospek ang pera sa kaha na aabot umano sa higit 20,000 piso. Binalikan pa niya ang babaeng empleyado bago tumakas sa parang walang nangyari. Pero nakapagsumbong ang biktima sa mga rumorondang pulis na agad nagkasa ng follow-up at manhunt operation laban sa suspect. Sabi nung employee natin, parang namumukaan niya yung tao kasi parang a certain employee nila. Dati? Oo, dati nilang employee. So what the PNP Bacoor did is first, nalaman namin kung saan siya nakatira, pinuntahan namin. And boarding house kasi yun eh. So nakakuha kami ng impormasyon doon na nagmamadali nga daw umalis. Sa backtracking ng mga CCTV, nakita ang sasakyan ng ride-hailing app na ibinukad sinakyan ng suspect. Nasundan ng mga pulis ang pinuntahan ng suspect hanggang matunton siya sa kanyang bahay sa Barangay Malagasang Tusi, Imos, Cavite. Makalipas ang 8 oras matapos ang pang-hold up, pinosasa na ng mga pulis ang suspect. Hindi ka pwedeng magsalita. Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa'yo. Ha? Lumalabas sa paghiganti sa kumpanya ang motibo ng suspect. Hindi siya nakakatanggap ng sweldo, di umano, from the chicken store, chicken company. And napaprocess naman yung back wages niya. Unfortunately, hindi pa siya dumarating. According naman dun sa company naman, though wala siyang natatanggap na sweldo pa, ang problema naman dito sa empleyado natin is yung during the time na nagtatrabaho siya doon, laging kulang yung sales ng chicken. So parang kinukupitan din. Then eventually tinanggal na rin nila sa trabaho. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nasampahan na ng reklamong robbery. Nasa kustodiya na siya ng Bacoor City Police Custodial Center. Totoo yun, sir. Sinasabi masama daw mo sa kumpanya? Sa agency po, sir. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kumpanya tungkol sa insidente. Payo ng PNP sa mga negosyante, mas paigtingin ang seguridad sa kanilang mga business establishment at kung maaari, maglagay ng security guard. O eto naman mga kapamilya, tila eksena sa mga aksyong pelikula. Ang habulan na nangyari sa Pasay City. Karna pala umano ang isa sa mga sasakyan na sangkot sa insidente ayon sa isa sa mga naaresto. Ang aktwal na habulan sa pool sa dashcam. Basag ang salamin at may mga tama ng bala ang minivan na ito na sangkot sa umano'y road rage at barilan sa Pasay City nitong Sabado. Ay, nakakatakot. Daming puto kanina eh. Nahuli ang isang Chinese sakay ng luxury vehicle at isa pang Chinese at Pinoy niyang driver bodyguard na sakay naman ng minivan. Kwento ng arestong Pinoy, kinarnap ng 2 Chinese ang naturang luxury vehicle na pagmamay-ari ng kanyang among may negosyo ng mga sakyan. Sa dashcam video ng minivan, nakunang hinabol nila ang luxury car hanggang makarating sa Pasay kung saan nila ito sinubukang pigilan. BMW karnap po yan eh. Dito po sa bus ko yun. Siya pong nagda-drive, siya pong mabul. Kita sa video na bumaba pa ang among Chinese, pero bigla na lang nagpaulan ng bala mga sakay ng luxury vehicle. Ito po yung isa.
Yan po ang pumutok. Kami po, hindi pumutok. Tumakbo ko sa pulis. Ayon naman sa mga nakakita, nagpalitan ng putok ang magkabilang panig. Binaril din po yung gulong nun, kaya napahinto yung yung sasakyan. Tapos po, yun, nagbarilan na po. Siguro nakita ng ating mga suspects na may pulis, bigla itong doon sa occupants ng BMW dito pa po. Na hinuli naman ng ating kapulisan. Yung isa doon, pang nangagaw ng e-bike. Opportunity naman itong ating Paranaque nagkakaroon ng checkpoint, kaya na-intercept din yung ating yung isang suspect. Nakunan din siya ng posisyon na yung baril. Nakumpiska mula sa mga sangkot ang mga balat baril, 2 kutsilyo at iba-ibang plaka. Nakulong na ang 3 na nakaharap sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at reckless imprudence resulting in damage to property. Sasampahan din na reklamong carnapping ang Chinese na kumuha ng e-bike. Patuloy na iniimbestigahan ang lahat ng posibleng anggulo, pagkakakilanlan ng mga sangkot at ang anggulong carnapping. At yan ang mga kwento na nahagip ng mga kamera, mga pangyayaring nakunan at pwedeng kuhanan ng aral. Hanggang sa susunod na linggo, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at comment. At parating tumutok sa Sapul.